Paano kung ang tunay na kinatatakutan ng Ayatollah ay hindi ang parusa ng Amerika, mga Israeli F-35 o maging ang mga protesta sa mga lansangan? Pero ang tanging lokal na institusyong 45 taon na nilang sinusubukang supilin. Sa ngayon, dumudugo ang Iran. Wala na si Khamenei. Mukhang hindi sigurado si Mujtaba. At ang IRGC, ang pinakatapat na puwersa ng rehimen, ay winawasak ng mga tumpak na pag-atake. Sa ngayon, 7,000 target nang nawasak. Isipin mo yon? Sa kabila ng lahat, may puwersang halos di naapektuhan. Ang regular na hukbo o Artesh. Dito, nagiging interesante ang sitwasyon. Habang abala ang lahat sa mga pagsabog, may mas tahimik na planong umuusbong sa likod ng mga pangyayari. Kita mo, binabasag ng US at Israel ang rehimen. Pero pinananatili nilang buo ang tanging institusyong pwedeng pumalit dito. Itong bitak na kinatatakutan ng mga Ayatollah mula 1,900 at 79 at ngayon ay lalo pang lumalawak. Dito nagtatagpo ang master plan ni Trump. Manatili ka dahil ito ang kwentong ayaw iparinig ng mga Ayatollah kung paano maaring bumagsak ang Iran mula sa loob. Ang CIA ay nagtipon-tipon, nakipag-usap sila sa mga lider ng hukbo na malamang ay ilan sa mga taong maaring pumayag na sumama sa kanila. Pahinaan ng rehimen upang lalo pa itong itulak sa pagbagsak at upang agawin ang kapangyarihan upang tumulong na guluhin ang bansa. Nagsimula ito sa pagkakamali ng rehimen dekada nang nakalipas. Matapang at kalkulado ang hakbang ng mga mula matapos ang revolusyon noong 1979. Para mapanatili ang kapangyarihan at seguridad, napagpasyahan nilang hindi sapat ang pambansang hukbo. Kaya gumawa sila ng karibal na puwersang militar, ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps, na madalas marinig kapag nababanggit ang Iran. May 150,000 piling mandirigma na tuwirang sumusunod sa pinakamataas na pinuno. Silang namumuno sa militar at mga drone ng Iran, kumukontrol sa proxy war sa gitnang silangan, at may hawak sa malaking bahagi ng ekonomiya. Pagpuslit ng langis, mga imperyo ng konstruksyon, lahat ng bagay na nagpapanatili sa mga pangunahing kleriko na mayaman at makapangyarihan ay nasa kanilang mga kamay. Sila ang may pinakamagandang sahod, pinakamagandang kagamitan at lahat ng karangalan. Mga personal na tuta ng rehimen sila. Samantala, matagal nang nag-aabang sa anino ang Artesh, ang lumang pambansang hukbo ng Iran. Matagal nang umiiral ang puwersang ito bago ang revolusyon para paglingkuran ng bayan, hindi ang mga pribadong interes. Binubuo ito ng humigit kumulang 350,000 katao. Karamihan ay mga conscript na inatasang magbantay sa mga hangganan at lumaban sa mga konbensyonal na digmaan. Alam mo na, mga bagay na hindi nagpapalakas sa kanila. Sinasadya ng rehimen na gawing mahina sila at laging pag-awain sa IRGC. Habang IRGC ang kumukuha ng pera, impluwensya at prestihyo, ang Artesh ay natitira lang at laging pinagdududahan. Simula pa lang, natatakot ang mga Ayatollah na maghimagsik ang Artesh dahil sumusunod ito sa tradisyon ng propesyonal na sundalo, hindi sa revolusyonaryong sikasig. Sa madaling salita, hindi sila na brainwash. Sa paglipas ng mga dekada, nagdulot ito ng pagkakahati. At ngayon, ang pagkakahiwalay na yon ay tahimik na naging Achilles heel ng rehimen. Sa ngayon, sina Trump, Israel, at ang US ay sinasamantala ang bitak na ito ng may matinding katumpakan. Isang simpleng halimbawa kung paano nila ito ginagawa ay makikita sa pamamagitan ng pagmamasid sa Operation Epic Fury. Simula nang magsimula ang pag-atake, malinaw na ang mga target. Binomba ng mga misil ang IRGC headquarters sa Tehran, sentro ng proxy operations na Iran. Winasak ang mga pasilidad sa paggawa ng misil at nabawasan ng 50% ang imbakan ng IRGC. Dahil sa matinding pinsala, hindi na kayang banta ng IRGC Navy sa Gulpo ang mga shipping lane. Dagdag pa ang pagkasira ng air defenses at sistematikong pag-alis ng matataas na komandante ng IRGC, makikita mong lubos ng wasak ang IRGC. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagkawasak na ito, nananatiling hindi naapektuhan ng Artesh. Halos hindi naapektuhan ang mga barracks, base at sentro ng pagsasanay. Hindi ito aksidente. Layunin nito sirain ang ideological na pundasyon ng rehimen, pero panatilihin ang propesyonal na hukbo. Tama yon. Ang US at Israel ay gumagawa ng paraan para sa internal na pagbabago ng rehimen, at sentro rito ang Artesh. Hindi na sila nagpipigil. Aktibo pa ring nakikipag-ugnayan ang intelihensya ng Israel sa mga unit sa kanluran, kung saan mataas na ang bilang ng mga tumatakas. Tinuturuan silang manatili at protektahan ang infrastruktura laban sa IRGC. Pinapaalala rin na panatilihin ang inyong ranggo at pensyon at pumasok sa kasaysayan bilang mga bayani ng bagong Iran. Medyo interesante, hindi ba? Habang inaabo ang IRGC, pinananatili naman ang Artesh.
Ito ay planadong hakbang upang tuluyang paghiwalay ng IRGC at Artesh at magpasimula ng bagong yugto. Gumagana ito dahil napatunayan ng Artesh na hindi nito atakihin ang sarili nitong mga tao. Para patatagin ang bansa, hindi sila mga ayatollah o mamamatay tao. Hindi rin sila nagpapaputok sa mamamayan. Tingin nila bahagi sila ng mamamayan, gaya ng lahat ng conscript. Kaya hindi nila inutusan, Larry, na lumabas at paputukan ng mga tao. Hindi sila sigurado na gagawin nila yon, at yan ang totoo. Paano nila nalalaman yon? Ang pinakabagong patunay nito ay mula sa mga protesta sa Iran noong Disyembre 2025. Dahil sa pagbagsak ng riyal at malalang kalagayan ng ekonomiya, nag-ansa ang mga tao para sa mas mabuting buhay. Sa halip na tugunan ng kanilang mga hinaing, ang dating kataas-taasang pinuno, Ali Khamenei, ay nagpasya na mas mahalaga ang pagpapanatili ng kanyang kapangyarihan. Kaya ano ang ginawa niya? Inutusan niya ang IRGC at mga milisya na patayin ang sarili niyang mga tao. Gamit ang totoong bala, lumabas sila sa kalsada sakay ng motorsiklo, nagpwesto ng mga sniper sa mga bubong, at ipinatupad ang shoot-to-kill na taktika. Ang ikawalo at ikasyam ng Enero ay nauwi sa mga masakar sa iba't ibang lungsod, habang todo ang IRGC para mapanatili ang rehimen. Huwag hayaang magtagumpay ang mga plano ng Amerika at Israel o mag-iisang ilusyon lang ito. Salamat, maraming salamat. Ngunit ibang naging tugon ng Artesh. Lagi nilang tinatanggihan ng panloob na panunupil at nililinaw na tungkulin nila ay protektahan ng bansa, hindi ang rehimen. Nang dumating ang utos, bumagal ang tugon nila. Nananatili sa garahe ang mga tangke, hindi nilabas ang mabibigat na armas, at mabagal gumalaw ang ilang unit na naglabas lang ng malabong pahayag tungkol sa pagbabantay ng infrastruktura. Hindi maaring maging mas malino pa ang pagkakaiba ng kanilang mga kilos. Pero simple lang ang dahilan. Ang mga mandirikma ng IRGC ay mga panatiko, tapat lamang sa pinakamataas na pinuno na namumuhay sa Karanyaan. Ang mga conscript ng Artesh ay karaniwang tao mula rin sa mga komunidad ng mga nagpoprotesta. Hindi masyadong ideological at mas malapit sa mga tao sa kalsada. Para sa rehimeng Iranian, ito ang dahilan kung bakit hindi nila ipinagkatiwala sa Artesh ang maruruming gawain. Lahat ng ito ay dahil nakikita ng mga sundalo ang kanilang sarili bilang Iranian muna at pangalawa na lang ang rehimeng namumuno. Ang pagkakahating ito ang nagligtas ng buhay noong Enero at posibleng wakas sa rehimeng namumuno ngayon. Sa kasalukuyan, iba na ang sitwasyon kumpara noong ilang linggo lang ang nakalipas. Sa ngayon, wala na si Ali Khamenei. Nagkagulo ang mga hardliner at biglang ang Artesh ang pinakamakapangyarihang natitirang institusyon. Pero paano napunta ang Artesh mula sa pagiging naisantabing pambansang hukbo tungo sa puwersang magpapabagsak sa IRGC at maghahatid ng tunay na pagbabago ng rehimen? Nagsimula ito sa mga pagtalikod o paglipat ng panig. Kumakalat na sa mga satellite channel at social media ang mga mensahe nag-aalok ng ligtas na daan, palabas at pinansyal na garantiya para sa mga opisyal ng IRGC na handang tumalikod. Simple lang ang alok. Protektahan ng pamilya mo, panatilihin ang pensyon mo, at huwag lumubog kasama ng lumulubog na barko. Bawat opisyal na kumakalas ay nagpapahina sa mga gwardiya mula sa loob. At ang Artesh ang natural nilang puntahan. Kapag nagsimula na ang mga pagtatalikod, ang susunod na prioridad ay ang infrastruktura. Matagal nang kilala ang IRGC sa paggamit ng scorched earth tactics. At kapag nararamdaman nilang matatalo na sila, sisirain nila ang mga planta ng kuryente, dam at pasilidad ng langis bago umalis. Alam ng Artesh ang mga ganitong taktika. Ang kanilang pagsasanay ay nakatuon sa mga kumbensyonal na depensa, hindi sa proxy wars. Ibig sabihin, kaya nilang bantayan ang mga pipeline, bantayan ang mga tulay, at panatilihing gumagana ang mga mahahalagang sistema. Sa ganitong paraan, hindi nabibigyan ng tsansa ang mga gwardya na magdudot ng kaguluhan habang umalis sila. Pero bago magsimula ang anumang kudeta, may mas tahimik na larangan ng labanan na kasing halaga rin. Ang mga network ng intelihensya ng Iran. Itong matatainga ng rehimen, minomonitor ang opisyal at komunikasyon, at pinipigil ang banta bago mabuo. Ang sangay ng intelihensya ng IRGC at ang mga pambansang ahensya ng seguridad ay gumugol ng mga dekada sa pagbuo ng mga sistemang idinisenyo para sa isang layunin. Ang pigilan mismo ang ganitong uri ng panloob na pag-aaklas. Ibig sabihin, ang kilos ng Artesh ay hindi lang usapin ng mga tangke at base, kundi pati tamang tiyempo, lihim at bilis. Kung buo pa ang mga network, pwedeng maaresto agad ang mga pangunahing opisyal sa magdamag. Maaring mabigo ang mga plano bago pa sumikat ang araw, at maaring magkalas ang buong pagsisikap bago pa man ito magsimula. Ang tanong ay, hindi lang kung handa ang Artesh, kundi kung kaya nitong kumilos ng mas mabilis kaysa sa sistemang naglalayong mahuli ito. Ang ikatlong hakbang ay ang kudeta. Hindi tulad ng mga opisyal ng IRGC, ang mga komandante ng Artesh ay propesyonal na nagmamalasakit sa bansa.
hindi sa utos ng kataas-taasang pinuno. May mga tahimik ng usapan sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaang tagapamagitan. Sa tamang panahon, lalantad ang mga opisyal at ipapahayag ang pananagutan nila sa bayan, hindi sa mga ideolohista. Aarestuhin nila ang mga natitirang matitigas ang paninindigan, kukunin ang command post, at babalik rin ang linya ng pamumuno ng militar sa isang mabilis na hakbang. Hindi ito rambol sa kalsada. Ito ay isang panloob na paglipat ng kapangyarihan na iniiwang nag-iisa at tapos na ang mga gwardya. May isa pang antas na mas nagpapatas ng panganib, ang mga estratehikong pasilidad ng Iran. Nakakalat sa bansa ang mga pasilidad nuklear, mga imbakan ng misil at mga abanteng sistema ng sandata. Karamihan ay kontrolado ng IRGC. Kapag bumagsak ang pamumuno, nagiging delikadong lugar ang mga iyon sa mapa. Hindi lang panloob na kaguluhan ng panganib kapag gumuho ang mga istruktura ng pamumuno kahit saglit lang. Ito ay ang kawalang katiyakan kung sinong may kontrol sa mga pasilidad at sandatang ito at kung paano ito maaring gamitin. Iyan ang uri ng sitwasyon na agad na kumukuha ng pansin ng buong mundo. Dahil walang sinuman ang maaring pumayag sa isang sitwasyong, mapunta ang mahahalagang sandata sa hindi malinaw kung kaninong kamay. Para sa Artesh, dapat mabilis at eksakto ang bawat kilos. Hindi opsyonal ang pagsiguro sa seguridad ng mga lokasyong yon. Ito ang pangunahing prioridad kapag nagbago ang balanse. Pagkatapos nun, ang Artesh na lang ang natirang puwersa sa pagitan ng kaayusan at gulo. Nagpapanatili ng katahimikan, nagbabantay sa hangganan, at sinisiguro ang daloy ng pagkain at gamot. Pagkatapos, urong sila para bigyang daan ang isang pansamantalang sibilyang pamahalaan na binubuo ng mga tinig ng oposisyon, mga ekspertong ipinatapon, at mga tagaloob na makareporma. Walang vacuum sa kapangyarihan at walang kanya-kanyang agawan ng mga warlord. Halos nawasak ang IRGC sa mga piling pag-atake habang buo pa rin ang pambansang hukbo, kaya walang naging pagkakataon para sa digmaang sibil. Narito na ang hinihintay ng lahat. Pinasok ng Artesh ang Tehran sa madaling araw gamit ang mga tangke. Pinalibutan ng punong tanggapan ng IRGC at hinilapalabas na nakaposas ang mga komander. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa kalsada. Imbes na paputukan, kumakaway ang mga sundalo sa sibilyan. Ito ang layunin ng mga tagaplano mula US at Israel at hindi ito pantasya. Ito lang ang paraan para sa pagbabago ng rehimen nang walang dayuhang pananakop o madugong trahedya. Uy, tingnan mo. Kung tutok na tutok ka dito dahil ang bakal na kapit ni Ayatollah ay nagsisimula ng dumulas parang palpak na piluka sa Tehran, pindutin mo ng malakas ang like button. Para kang nachicheer na lumalang bitak. Mag-subscribe at i-on ang bell para updated ka kung kailan tatapusin ng Artesh ang pagbabantay sa mga mula. May mga paparating na update na sulit abangan. Balik tayo. Ano ang totoong panganib dito at paano ito maaring umusad? Unang panganib ay mula sa pasaway na IRGC commander. Kung maramdaman ng gwardya na nanganganib ang rehimen, maaring may ilang tumiwalag at bumuo ng sariling milisya. Nakakatakot yon. Makikita mo ang magkakahiwalay na unit na naglalaban para sa teritoryo, sumisira ng infrastruktura, at ginagawang pira-piraso ng mga warlord ang Iran. Ang ganitong kaguluhan ay maaring tumagal ng ilang taon. Hindi lang panlabas ang banta, pati ang Artesh ay maaring mag-atubili. Maaring maghintay ang mga commander ng garantiya o natatakot sa ganti ng hardliner. Sa bawat araw na naghihintay sila, lumiliit ang tsansa ng mapagpasyang aksyon. Nakabitin pa rin ang tanong sa kahalili. Inilalagay na ng mga hardliner si Mojtaba Khamenei, anak ng dating kataas-taasang pinuno, bilang bagong kataas-taasang pinuno. Kung agad niyang mapaktibay ang kapangyarihan, maaring mapatuloy ang mahina, ngunit mapanganib na rehimen, nakakapit sa bansa sa kabila ng kaguluhan. Ang pag-aatubili ay hindi lang pagkaantala. Maaari itong maging katapusan ng pagkakataon. Laging pinapatunayan ito ng kasaysayan. Ang mga hukbo sa katulad na kalagayan ay madalas naghihintay ng perpektong kondisyon, malinaw na mga senyales, at katiyakan ng tagumpay. Ngunit bihira lang dumating ang mga katiyakang iyon. Kahit may panganib, may posibleng magandang dulot na pwedeng magbago ng lahat. Kung sumali ang Artesh sa protesta, mas mabilis babagsak ang lahat kaysa inaasahan. Ang mga tao sa kalsada ang nagbibigay lehitimasyon sa kilusan, habang ang hukbo ang nagpapalakas para maging tunay na pagbabago ito. Dagdag pa rito, ang insentibo ng pagtanggal ng US sanctions. Maaring maisip ng mga sundalo ang isang kinabukasan kung saan hindi na nahirapan ang kanilang mga pamilya dahil sa problemang pang-ekonomiya. At maaring makita ng mga commander ang daan patungo sa pagkilala sa pandaigdigang entablado. Nagkakatugma ang insentibo na pwedeng magpabilis sa pagbagsak ng rehimen. Mas pinapalinaw pa ng mga kamakailang palatandaan ang mga hidwaan. May mga post sa X na nagpapahiwatig na may mga lumilipat panig na sa Artesh. Nagbabala ang IRGC na mas matindi ang mangyayari kung magbabalik ang mga protesta na tila mas takot kaysa kumpiyansa ang tono. Ayon sa intelihensya ng US, nagmamadali ang rehimen magpatatag. Kita na ang mga bitak. Sagad na ito at sa takot na lang umaasa kaysa sa katapatan.
Bawat araw na tapat ang Artesh, patuloy na nagdurusa ang mga Iranian sa parusa at patuloy na iniluluwas ng rehimen ang terorismo sa ibang bansa. Malinaw ang itinuturo ng kasaysayan tungkol sa nangyayari kapag nagbago ng katapatan ang mga hukbo. Noong 2011 sa Ehipto, bumagsak si Mubarak sa ilang araw dahil sa neutralidad ng militar. Mas mabilis namang nagkawatak-watak ang Unyong Soviet dahil sa hidwaan sa militar. Pinagdatalunan ng mga analista kung mananatiling neutral ang Artesh, magkakabaha-bahagi ang pamunuan, o kung basta na lang mabubuwag ang magkakahiwalay na linya ng utos sa ilalim ng pressure. Alam ng rehimen ang posibilidad nito, kaya nagtayo sila ng mahigpit na kontrol. Nasa itaas ng regular na hukbo ang IRGC, habang ang mga milisya gaya ng Basije ay nakakalat sa komunidad. Sinadyaan nilang guluhin ang mga linya ng utos. Ginawa ito para pigilan ang hukbo na tumalikod sa mga kleriko. Pero ngayon, dahil sa tuloy-tuloy na protesta, pagbagsak ng ekonomiya at mga nakatarget na pag-atake, mas mabilis nang lumalala ang mga lamat kaysa inaasahan. Ang dating nagpoprotekta sa rehimen ay ngayon ay marupok at madaling mabasag. Simple lang ang tunay na nakataya rito. Kapag ang mga hukbo ay lumipat ng katapatan mula sa isang rehimen patungo sa bayan, bumabagsak ang mga diktador. Ganito ang kalagayan ng Iran ngayon. Malinaw ang pagpipilian. Magatubili ang Artesh at manatili ang rehimen, o umaksyon ng hukbo at baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Kapag nangyari yon, hindi lang Iran ang maapektuhan, kundi pati buong rehiyon at magbabago ang lahat. Habang nakatutok ang marami sa Estados Unidos at Israel, hindi lang silang nagmamasid sa mga pangyayaring ito. Malaki ang interes ng Rusya at Sina sa Iran, mula enerhiya hanggang estratehiya, kaya hindi sila makikinabang sa biglang kaguluhan. Kung masyadong mabilis magbago ang sitwasyon, pwedeng makialam ang dalawa, hindi man sa pamamagitan ng mga sundalo, kundi sa suportang magpapatatag sa sistema. Pagbabahagi ng impormasyon, tulong ekonomiya, o diplomatikong suporta para makabawi ang rehimen. Nagdadagdag ito ng kawalang katiyakan dahil ang mga pagbabago sa Iran ay hindi nangyayari ng mag-isa. Nangyayari ito habang binabantayan ng mga pandaigdigang kapangyarihan na mas gusto ang kontrol kaysa bigla ang pagbagsak. Nasa kritikal na sangandaan ang Artesh. Ang mga hakbang na ito ay makakaapekto hindi lang sa kinabukasan ng Iran, kundi pati sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya, seguridad ng Strait of Hormuz, at katatagan ng gitnang silangan. Ang mga mamumuhunan, strategies ng enerhiya, at gumagawa ng pulisya ay binabantayan nito dahil alam nilang kahit maliit ang pagbabago sa Iran, malaki ang epekto sa mundo. Nasa gitna ng panganibang Strait of Hormuz, pinakamahalagang lagusan ng langis sa mundo. Tinatakot at bina-blackmail ng kulto ng kamatayan sa Iran ang mundo sa pagsasara ng Strait ng Hormuz, isang mahalagang ruteng pandagat. Ngayon, gaya ng malamang alam mo na, ang kasalukuyang digmaan ay epektibong nagpahinto sa komersyal na trapiko. Daan-daang barko ang naipit, napilitang magbago ng ruta o napilitang magkubli. Bakit? Dahil isinara ng IRGC ang kipot sa banta ng karahasan, nagsuspinde o nagbawas ng serbisyo ang mga pangunahing kumpanya ng kargamento. Iyan ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng langis sa mahigit $110 kada bariles. At ngayon ay nahaharap sa matinding pagsubok ang pandaigdigang supply chain. Kung makialam ng husto ang Artesh, maaaring kontrahin nila ang IRGC at yunahin ang pambansang interes kaysa sa mga ideolohikal na interes. Kaya't posibleng mabilis matanggal ang blockade. Malayang makakadaan ng mga tanker, posibleng maging matatag ang presyo ng enerhiya at agad mawawala ang abala. Lampas sa enerhiya, may epekto ito sa matagal na impluwensya ng Iran sa rehiyon. Sa loob ng mga dekada, naglaan ng rehimen sa pamamagitan ng IRGC ng bilyon-bilyong pondo sa mga proxy militia sa gitnang silangan. Sinusuportahan nito ang Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen, mga Shia militia sa Iraq, at iba pang mandirigma sa Syria. Ang mga daloy ng pondong ito ay nagpataga ng labanan, nagpahina sa pamahalaan, at nagpanatili sa milyon-milyong tao sa siklo ng karahasan. Ang huminang IRGC, lalo na kung ihiwalay ng mga aksyon ng Artesh, ay matutuyot ang mga daluyan ng suporta. Mawawala ng pangunahing taga-suporta ang mga proxy operator na magbibigay ng kinakailangang luwag sa mga karatig na bansa. Dahil dito, maaari itong buksan ang mga landas na dati ay tinuturing na malabo o malayo sa posibilidad. Kabilang dito ang pagbawas ng alitan, pagluwag ng ugnayan ng Iran, Israel at Estados Unidos, at paglipat mula sa pananabotahe tungo sa tunay na diplomasya. Maaring sa wakas ay magsimulang tumungo ang gitnang silangan sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan. Tahimik na minomonitor ng gobyerno, mamumuhunan at analyst ang susunod na hakbang ng Artesh dahil sa matinding interes. Simple lang ang kalkulasyon. Kung papanig ang regular na hukbo sa mga Iranian at pambansang prioridad kaysa kontrol ng Tsukrasya, maaring humina ang IRGC. Ibig sabihin, maaring bumagsak ang kasalukuyang rehimen at ang 70 milyong mamamayan ng Iran
ay maaring magkaroon ng tunay na pagkakataon para sa kalayaan at sariling pagpapasya. Ang sa unang tingin ay tila pandoob lang, na tunggalian sa kapangyarihan ay, sa katotohanan, isang mahalagang pandaigdigang punto. May tunay itong kakayahang baguhin ang mga ekonomiya, mga estrukturang pansiguridad, at balanse ng kapangyarihan sa rehiyon sa loob ng mga dekada. Sa huli, ang Artesh ay hindi lang militar ng Iran, kundi nagsisilbing pinakamatibay na natitirang pag-asa ng mga Iranian para sa pagbabago mula sa loob. Kung piliin nito ang bayan kaysa autokrasya, pwedeng matapos ang IRGC dominasyon at bumagsak ang rehimen. Kaya 70 milyong Iranian ay maaring magkaroon ng mas malayang kinabukasan. Hindi lang sa Iran magbabago ang desisyong yon, kundi sa buong mundo rin. Kaya posibleng maging plot twist ang Artesh na tapusin ang 45 taong teokrasya. Sino bang nagakala na mangyayari ito? Kung ang insider breakdown na ito ay napasigaw ka ng sa wakas sa harap ng iyong screen, pindutin ang like para may kalatang balita. Mag-subscribe na ngayon para ikaw nasa unahan sa anumang kaguluhan o kalayaan na susunod na mangyari. Mas maraming liko ang kwentong ito kaysa trapiko sa Tehran. Kita-kits sa susunod.